Ako nga pala si Pepet, simpleng fish keeper. Vlogger na ata ako eh. Kaya tara, samahan niyo ako. Guys, good morning. Tara, pakain tayo ng Tubipex. Sakto, meron akong Tubipex dito. Pero bago ko ibigay sa mga isda ko, lilinisan ko muna yan. Ay, aalisin ko lang muna yung mga sinuka nila sa ibabaw yan. Saipunin ko lang yan. Yan yung mga nakikita nyo yan. Ayan o, yung mga ganyan. Ayun yung mga sinuka nila. Alisin nyo lang yan guys. Kasi baka makain ng isda natin yan eh. Malalason sila dyan. O, diba? Yan guys. Pwede na natin ipakain yan. Yeah. Alright. Paldo guys, dami niya no. 2 days later. Guys, ito yung number 1 example kapag palagi kayo nagpapakain ng Tubipex tapos binababara nyo sila tapos hindi nyo wina-water change yung tank nila. So guys, oh. Yan guys. Yan ang possible na mangyari sa mga isda nyo. SBD. Buhay pa yan. Yan o. Buhay pa yan guys. Yan o, buhay pa. Kaso hindi na siya makalangoy. Yan o. Alam nyo guys, ang mga moli kasi masyadong matatakaw yan eh. Kain lang yan ng kain guys. Kaso nga syempre, kung kain nga naman sila ng kain, tapos hindi nyo pinapalitan yung tubig nila, malaki talaga yung chance na magkaka-SBD sila guys. Yan o. Kumbaga parang mabobloated sila, tas yung tubig nila marumi. Siyempre mabilis na sila kakapitan ng sakit guys. Lalo yung ammonia. Yan, malakas makapagpa-SBD yan guys. Yan, ganyan ang best example. Ngayon guys, ang gagawin ko guys, gagamutin ko yan ngayon. Titignan natin kung makaka-recover siya. Gagamutin natin siya. Ganito lang, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagamot yung isda ko pag nagkaka-SBD guys. Yan, tulad nyo no. Turo ko sa inyo guys ha. Ganito lang ginagawa ko. Guys, bali ang ginagawa ko lang guys, ito. Dito ko natin siya gagamutin guys. Lalagyan ko lang to ng tubig. Kahit hindi stock water guys, kahit tubig gripo. Basta konti lang. Yung tipong makakaupo lang siya. Yan guys, ganito karami lang guys. Ganito karami yung tipong makakaupo lang siya. Yan, tapos guys, lalagyan natin ng asin. Ng isang dakot, ganyan. Ang nilalagay ko guys na panggamot ko dyan, kasi meron na ako nagamot niyan isa, hindi ko lang na-content dati. Ito guys, Acreflavin. Ito yung ilalagay ko na gamot para sa anti-stress. Andito yan guys eh. Effective treatment for velvet disease, clampins, gill rot, mushroom on eggs, saproglemia, skin infection, white spots, early stage dropsy. Yan guys. Early stage dropsy, Costa spp, tsaka flexibacteria. Yan guys. Kasi naghalo-halo eh. Naghalo-halo din kasi guys. Lalo, 'di ba nung mga nakaraan sobrang init. Sobrang init ang panahon, tas ngayon noon biglang tagulan, biglang lalamig yung tubig nila. May isa pang factor yun guys, kaya siguro nagkaganyan yung isda natin. Ngayon guys, lalagyan na natin yan. Mga 3 patak lang siguro. 1, 2, 3. Yan, pwede na yan guys. Bali 3 patak yung nilalagay ko. Pag okay na, haluin lang natin. Yan, kung makikita nyo guys, yan, ganyan. Ganyan lang kaunti. Kasi guys, di ba may SBD na nga siya. Kumbaga, hindi niya na kailangan lumangoy. Dapat naka-steady na lang siya sa baba. Actually, medyo mataas pa nga yan guys eh, kasi hindi naman siya ganun kalaki. Babawasan ko pa ng konti. Yan guys, parang coolant, di ba? Parang coolant sa sasakyan.
Sana nga gumaling pa siya eh. Yan guys, oh. Medyo pumapasag-pasag pa siya. Uy. Tignan natin kung gagaling guys. Guys, tignan natin kung gagaling pa siya. Parang ano eh, kaso hindi ko alam, parang patay na eh. Kanina buhay pa eh, pero maano pa eh, gumagalaw-galaw pa yung dito niya guys oh. Humihinga-hinga pa. Mukhang hindi na siya mukhang hindi na siya makaka-recover guys, mukhang na-late tayo. Yan yung mga ano guys, tawag dito. Yan yung mga rare case talaga na hindi natin masabi kung bakit ano ba nangyari. Kung bakit kasi kahapon okay naman yan, masigla naman yan guys. Kaso nga, yun nga ang huli kong pinakain diyan yung tubi. Huli kong pinakain sa kanila tubi pecs. Kasi guys, yung time rin na yon, 'di ba? Ang init, tas biglang lalamig. Siguro base na rin sa pabago-bagong panahon, syempre yung temperature ng tubig nila pabago-bago. Kasi guys, alam niyo naman pag malamig ang tubig guys nila, pag malamig ang panahon, mahina yung panunaw nila. Kaya yun yung kalimitan na dapat hindi tayo nagpapakain ng maramihan. Kunyari, pakain ka ng live foods. Kunyari, isang beses lang. Hindi mo sila bababaran ng tubipex. Yun. Kasi isa yun sa factor guys. Mahina kasi yung panunaw ng tiyan ng nila. Yung digestion nila mahina. Ngayon, ang tendency, pag pakain kayo ng pakain, diba, kumbaga, ma-overfeed sila. Tapos, yun nga, syempre, mabobloated sila. Hanggang sa yun, ayun. Resulta, yan, ganyan, deads. Sudden death, kumbaga. Kaya yun yung mga isa sa mga dapat nating alalahanin guys. Hindi katulad kung mainit yung panahon, okay lang, boost feeding. Tapos syempre, wag natin kalimutan mag-water change. Para kahit papaano yung ammonia, may iwasan natin. Tulad niyan. Guys, lalo kahapon, di rin ako nakapag-water change kasi sobrang busy ko guys eh. Nung nagpakain ako sa kanila ng tubig, tapos binabad ko. Ngayon, hindi rin ako nakapag-water change hanggang ngayon pag uwi ko. Ayan, nakita ko ganyan na. Kanina okay pa, boy pa eh. Wala na guys. Hindi na siya naka-recover guys. Na-late tayo. Namatay na. Guys, oh. Wala na guys. Hindi niya na kinaya. Na-deads na siya. Ang ganda pa naman na ito, peach head, flamingo. Ayan, oh. Sayang. Pero guys, yun nga, kung sakaling mangyari sa inyo to guys, kung sakaling mangyari sa inyo, may nakita kayo na nakabaliktad, tapos yung pa-floating, kumbaga yung langoy niya, floating na, tapos umikot-ikot. Yun lang, ganyan lang gawin nyo guys. Lagay nyo siya sa hiwalay nyo na siya. Hiwalay nyo, tapos lagay nyo sa isang tank na kahit maliit, kahit ganito kalaki. Tapos babaan nyo lang yung tubig, kahit hindi siya stock water, okay lang. Babaan nyo lang yung tubig, yung tipong nakakaupo sila. Yung tipong, di ba, yung size niya, isakto nyo dun sa size nila, tapos kahit yung hanggang dorsal lang yung tubig. Di ba, syempre, pag umano sila ng ganyan, guys, may dorsal pa yun. Kahit hanggang dito lang, kahit hindi na sa dorsal. Basta, sobrang baba lang ng tubig. Ganon, tapos dakotan nyo yung asin, lagyan yung isang dakot na asin. Tapos maglagay kayo ng gamot. Yun, pwede to. So na yun, pwede to, acreflavin. So guys, pwede nyo to ilagay or pwede rin methylene blue. Kayo, diskarte nyo kung kasi ako, ito talaga yung ginagamit ko panggamot sa kanila. Acreflavin. Nakalagay na rin naman dito guys, yung kung ano yung gagamutin nyo sa kanila. Ayun, for aquatic animals only.
Yun, ganun. 3 patak, ganun, 4. Basta ganyan, guys. Tapos, lagyan nyo siya ng aerator, guys. Lagyan nyo ng aerator para may bubbles, para may oxygen pa rin siya. Kahit pa paano, kumbaga, syempre, parang sa tao din, syempre, kailangan may oxygen, di ba? Kumbaga, ginagamot nyo nga sila eh. Ganun. Tapos, everyday water change. Halimbawa, ngayon, buhay pa rin siya. Kinabukasan, palitan nyo na naman ng tubig. Kunin nyo siya, tapos buhos nyo lahat. Yan, same procedure lang. Lagyan nyo ulit tubig, asin, tas acrylamine. Hanggang sa makarecover siya. Pag nakita nyo na okay na, testingin nyo siya sa isang viewing tank, lagay nyo. Pag umokay na yun lang, yun, magaling na yun. Ganun lang naman yung guys eh. Kasi ano yun, kumbaga sa tao, parang na-empatyo siya, parang ganun. Eto guys, wala, malamang talaga SBD ang inaabot. Nakalimutan ko kasi mag-water change. Kaya ganun talaga guys. Kumbaga ako kahit matagal na akong nag-aalaga, although hindi na ako newbie, siguro hindi ko na masabing newbie ako. Ganun talaga, namamatayan pa rin talaga ako ng isda. Kaya pero at least, kung sakaling mangyari sa inyo to guys, alam nyo na rin gagawin kahit pa paano. Siyempre, malay nyo, paborito nyong isda yun, di ba? Malay nyo, magandang isda yun na paborito nyo, tas nagkasakit ng ganun na wag naman sana, di ba? Siyempre, kahit pa paano, pwedeng may magawa kayo, di ba? Kaysa naman yung pabayaan nyo lang siya na mamatay, di ba? At least, kahit pa paano, tinry nyo na i-revive siya, tinry nyo na gamutin. Ngayon, kung talagang hindi niya na talaga kinaya, oras niya na talaga, wala na tayong magagawa, di ba? Talagang madided siya, guys. Pero kung sakaling gusto niya pumubuhay, di ba? Yun, mabubuhay yan. Basta, yung sinabi ko, guys, hindi naman ako totally 100% na parang effective talagang gagana. Pero, at ako kasi, na-experience ko na yan at meron akong napagaling na isang isda na ganun lang naman ang ginawa kong procedure. Ngayon, sa inyo, kung itatry nyo, kayo, bahala. Basta ako, na-try ko at nakasubok ako na may gumaling. Ganun. Ngayon, subukan nyo lang din. Malan nyo, wala namang mawawala, di ba guys? At least na ano ko sa inyo kung paano. Yun. Kaso, ito nga, wala. Hindi na kasi ako umabot guys eh. Kumbaga, wala, nailagay ko siya dito, deads na siya. Kakauwi ko lang din kasi guys eh, kakanina ko lang nakita eh. Hindi na tuloy umabot, sayang. Wala talaga tayong magagawa guys. At least, kung may experience pa kayo na ganyan, alam nyo na rin gagawin. Kaya payo, kaya payo ko sa inyo guys, kung magpapakain kayo ng tubipex, magbabad kayo, pero konti lang, yung alam nyong mauubos nila sa isang araw. Or kung dadamihan nyo naman, make sure lang na magwa-water change kayo. Yun lang. Magwa-water change kayo kinabukasan or kinagabihan. Ganun lang. Tapos guys, di ba, syempre ako nga tayo, mga moli na laganan, naglalagay tayo ng asin. Pag naglagay, di ba may nakababad na tubig doon. Pag naglagay kayo na yung asin, wag niyong uhulugan yung tubipex ng asin guys kasi mamamatay yun. Siyempre, bulating nga yan eh. Di ba? Parang bulating inasinan, di ba? Kumbaga pag naglagay kayo ng asin, wag niyong uhulugan yung tubex kasi mamamatay yun guys, malulusaw yun. Yung parang magiging liquid siya, hanggang mamatay siya, magiging puti. Siyempre, pag nakain nyo ng isda nyo, baka malason pa. Kaya pag naglagay kayo ng asin, gilid lang. Basta alam nyo hindi malalaglagan ng asin yung tubipex. Okay lang yun kung kasi mahalo naman. Pero at least wag lang yung direktang mahuhulugan sila ng asin. Kasi syempre rock salt guys. Kumbaga rock salt guys, di ba buo yun? Pag hinulog mo yun doon, matagal yung matunaw. Mamatay yung bulate. Kaya wag nyo na lang talagang hulugan. Kasi sa akin guys, nangyari sa akin yan eh. Nagulat ako, putik na yan. Bakit ano nangyari sa tubipex? Namatay agad, parang nalusaw. Yung pala, putik na yan, naano ko ng asin. Nalagyan ko ng asin, nahulugan ko. Kasi nag-water change ako noon eh. Hindi ko, pag minsan kasi pag may babad pang tubi, hindi ko na inaalis yun, wina-water change ko na lang yun. Sinasipon ko yung gilid, inaalis ko yung mga poke, ganon. Hindi ko na inaalis yung tubi doon.
Kaya guys, sabi ko sa inyo, okay lang magbabad kayo ng tubig. Basta magwa-water change kayo. Yun. Or everyday water change. Pero kung sakaling kunyari, papasok kayo, may trabaho kayo, tapos maglalagay kayo ng Tubipex, ilagay nyo yung tipong mauubos lang nila sa araw na yon or kung ilang oras, ganun, basta konti lang. Huwag kayong mag-alala kung kunyari, naubos agad nila tapos wala na sila makain. Okay lang yun. Basta nakakain sila ng Tubipex sa araw na yun. Okay na yun, guys. Basta wag nyo lang bababaran na marami tapos hindi nyo i-water change kinabukasan or ilang araw. Sabi ko sa inyo guys, ubos yung isda nyo gan. Ubos yung isda nyo dyan kasi guys ang Tubipex sumusuka yan. Kumbaga, sumusuka yan yung kulay itim. Oh, syempre, pag nakain ng isda nyo yun, diba, mapopollute yung tubig nyo. Tapos, mamamatay pa yung isda nyo, malalason. Nangyari sa akin yan, guys, eh. 3 araw ako sa show sa Ilocos. Putik na yan, naglagay ako ng Tubipex. Ayun, ilan namatay na isda ako? 15. 15 piraso. Dahil nga ganun. Dapat pala, hindi ako nagpakain. Hindi na ako nagpakain nung umalis ako. Kaya guys, pag umaalis kayo ng bahay nyo, tapos kunyari mawawala kayo ng 3 days, huwag nyo na pakainin. Water change yun na lang. Para kahit 1 linggo, pagdating nyo, buhay pa rin yun. Kasi ano sila, parang quarantine din. Parang quarantine din sa plastic, di ba? Parang pag nag-ship din kayo, kahit 5 araw, buhay yung isda nyo. Kasi nga, hindi na sila nakakain. Kumbaga, konti na lang yung tinain nila. Hindi ma-ammonia agad yung tubig nyo. Ganun. O siya guys, basta yun lang yung payo ko sa inyo sa live foods, lalo yung Tubipex. Iwasan yung magbabad ng marami tapos hindi nyo i-water change. Iwasan nyo yun guys. Ayun yung number 1 payo ko sa inyo. Magbabad kayo ng marami basta nagwa-water change kayo. Okay lang yun. Pero kung aalis din naman kayo, maglagay kayo, konti lang yung mauubos lang nila. Kasi guys, sumusuka talaga yan. Ako kasi wala, nababaran ko, tapos hindi ako nakapag-water change. Ayun, deads. Pero yung sa guys, yung paggamot ng SBD, ganito ginagawa ko. Ganyan, yung procedure na sinabi ko sa inyo kanina, mabisa yun guys. O guys, kung nagustuhan nyo man yung konting payo at konting tips ko sa video na to, pa-like and share naman guys. Tsaka pa-subscribe na rin ng YouTube channel ko guys. Para updated guys sa mga susunod ko pang mga video. Guys, yun lang muna ngayon. Salamat sa pagsama.